Dali lang. Hey, good morning guys. Shoutout po sa inyo lahat. So, ngayong araw pong ito ay tally survey po tayo regarding po sa pangkasalukuyang administrasyon at sa dating administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, may tatanungin tayo ngayon na ating isang kababayan dito pa rin sa EDSA. At sir, ano po pangalan niyo? Leo. Leo. Okay. So, saglit lang sir at ating 3. Good morning po sa ating mga sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga supporter natin kay Duterte at kay Inday Sara. Ako pala si Leo Calzado. Ito po yung ating pagkakataon na tayo ay lumaban para sa ating kinabukasan ng ating mga anak, para maging tama ang ating desisyon sa pagdarating na eleksyon ang ating ibubuto na matapang at talagang desidido tulungan ang mamamayang Pilipino, at lalo na yung ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw ay ito po yung dapat natin ibuto, na may puso at may hangarin sa ating bansa. So ano po sir ang pagkakaiba ng pangkasalukuyang administrasyon at sa dati pong administrasyon panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yung panahon ng ating Pangulo na Rodrigo Duterte, malaki ang pagkakaiba sa ngayon, kasi yung nanungkulan si Rodrigo Duterte noon ng kanyang kapag-presidente, marami siyang nagawa sa ating Pilipinas. Unang-una dyan, talaga yung mga korupsyon, tinanggal niya. At yung mga lumalabag sa batas, tinanggal niya. Kahit man pulis lumabag sa batas, ay tinatanggal niya. Lalo na yung mga droga, nilinis niya. Wala na po mga droga noong siya po ay naging presidente, na si Rodrigo Duterte. Napakalaki ang pagkakaiba, dahil kamay na bakal ang kanyang pinaiiral sa kanyang pagka-presidente noon, ng kanyang siya'y nanungkulan at nangangahulugan. Takot ang lahat ng mga tao na lumabag sa batas, dahil ginamit ni Rodrigo Duterte ang kamay na bakal. Kailangan po natin yan. Sa pagka ikaw presidente, kailangan ng kamay na bakal para maging mausad ang ating bayan at ang ating Pilipinas. Kagandahan po yan, wala na pong droga noon yung siya'y namumuno, at wala na rin mga korupsyon, wala na rin yung mga magnanakaw, wala na yun, kasi siya po ay namuno, kasi ginamit niya ang kamay na bakal. Sa ngayon po, sa panahon na to, lalong lumala ang ating sitwasyon ngayon, dahil nagkalat na naman ng mga droga, ang mga korupsyon, pati na yung mga kidnapping na yan, lalo na yung mga nawawala ng mga bata, hindi pa nasusolusyonan dahil po hindi ginamit natin ang kamay na bakal. Kailangan natin ng kamay na bakal para tayo ay maging umusad ang ating Pilipinas, at tayo ay kilalanin ng ibang bansa. Ang kagandahan po yan sa ngayon na to, dapat po pagdating sa darating na eleksyon, tayo ay pumili ng dapat presidente at vice president na ating magiging pangulo dito sa ating Pilipinas. Kailangan po tayo tamang pipiliin natin para sa kinabukasan ng ating mga mamayang Pilipino at generation pa ng ating mga anak, dahil po tayo ay mahalaga po ang ating ibinuboto at ang ating sinusulat sa darating na eleksyon. Huwag na po tayong sa iba-ibang na mga kailangan. Tama na yung ating desisyon sa darating na eleksyon po. Mga kababayan natin na talagang sumusuporta kay Duterte, dapat po tayo ay bumuto at suportahan natin ang ating pinaka mamahal na presidente, si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte. Gamitin po natin ang ating tamang pagboto. Huwag po tayo maninglang sa mga taong hindi naman ginagawa ang tamang pamamahala sa ating bayan. Dapat po tayo ay mamili na
at tayo po ay mamili ng tamang presidente at tamang vice president. Ang napakagaling na presidente na aking nakita lang ay si Rodrigo Duterte at Sara Duterte na tumutulong sa mga mamayang Pilipino, lalo nililinis niya ang mga korupsyon, mga droga at mga anumang batas na bawal sa kanyang panunungkulan, lalo na yung mga lumalabag sa batas, pulis man yan, ano man yan, ordinaryong tao man yan, talagang kinuha niya ang batas, tinutupad ni Rodrigo Duterte ang kanyang pagka-presidente. Ngayon, pumili na tayo ng tamang presidente. Mga kababayan ko, iboto natin ang tamang presidente, lalo na si Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Yun ang pag-angat ng ating Pilipinas. Napakaganda po na inyong sinabi, sir. So maraming salamat, sir. So sa ngayon pala ay nakikita natin ang pagkakaiba ng panunungkulan sa ngayon ng pangkasalukuyang administrasyon at ng dating administrasyon. So salamat ng marami, sir, sa pagpapaulak mo sa aking thank you. interview. So ito po ay mapupulutan ng aral ng ating po pong ibang mga kababayan kapag po napanood nila itong video nyo pong ito. Thank you very much, sir. Thank you, and thank you have a very nice much. day. Bye-bye. Thank you very much.